Hello, welcome to Mateo Tagalog Recaps. Nag-umpisa ang movie sa bidang si Yuya, isang inspector sa istasyon ng tren. Simple lang siyang lalaki na may asawa at 2 anak at lumalabas na sobrang boring ng kanyang buhay. Isang gabi habang pauwi, nakita ni Yuya ang 2 lalaki na sinusubukang sibakin ang isang babae, kaya nagmadali siya para tulungan ito. Pagkatapos iligtas ang babaeng si Mai, sinama siya nito sa bahay para doon magpatuyo at bilang pasasalamat na din sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos ng nangyari, bumalik ulit si Yuya sa boring niyang buhay. Isang araw habang siya ay nasa trabaho, kinutya siya ng isang pasahero. Pagkatapos ng trabaho, sinubukan niya ulit maging bayani pero sa kasamaang palad, nasugatan ng kanyang kamay. Habang hinuhugasan ang kanyang sugat, nilapitan siya ng isang babae na si Sumi. Nang makita nito ang kanyang sugat, binigyan siya nito ng panyo para patigilin ang pagdurugo. Tapos, inimagine ni Yuya na sinama siya ni Sumi sa isang bakanteng pool at nagtanggal ng damit sa kanyang harap. Pagkatapos, pumunta si Yuya sa bahay ni Mai at tahimik siyang pumasok habang ito ay natutulog. Nang magising ang babae, nakita siya nito pero hindi ito natakot sa kanya dahil tinulungan siya nito. Tapos ay nakita nito ang sugat sa kamay ni Yuya, kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Sagot ni Yuya na wala iyon, sabay alis. Sumunod na araw, dahil sa sugat sa kanyang kamay, inatasan si Yuya na maging tagalinis muna. Sa kasamaang palad, ayaw ni Yuya ng ganoong trabaho, pero wala siyang magagawa. Habang nagtatrabaho, nakita niya si Mai, kaya niyaya niya itong lumabas. Pagkatapos magmeryenda, hinatid na niya ito sa bahay at nalaman niyang kasama pala nito si Sumi sa bahay. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Yuya ang kanyang pamilya sa labas para mag-picnic. Habang abala ang kanyang mga anak sa panghuhuli ng insekto, nakakita siya ng lalaki na masipag at masarap na inaararo ang kasintahan nito. Kung gusto mo mapanood ang ganitong malulupit na eksena, nasa description ang link ng full movie. Pagka-uwi, inayos ng kanyang anak ang mga insektong nahuli nila. Pagkatapos pagmasdan ng mga koleksyon ng kanyang anak, nakaisip ng magandang ideya si Yuya. Nagpanggap siya na isang biology teacher at pumunta sa pharmacy para bumili ng gamot. Pagkatapos ay sinubukan niya ang gamot sa isang palakha. Nang maging matagumpay ang kanyang eksperimento, agad na nag-impake si Yuya. Tapos ay tumambay siya sa isang cafe malapit sa istasyon kung saan nakita niya ang isang magandang empleyado na si Nerika. Habang nakikinig siya sa usapan ng mga empleyado, nagkaroon siya ng pakay kay Nerika. Pagkatapos ay sinundan niya ang babae para malaman kung saan ito nakatira. Nang malaman niya kung saan ito nakatira, agad siyang pumunta sa bahay ni Mai at naglagay ng gamot sa kwarto nito kung saan nakatulog ito ng mahimbing. Mamaya pa, sinilip niya ang babae at nalaman na gumana ang kanyang ginawa dahil hindi ito nagigising kahit ano ang gawin niya. Pagkaalis, tinutok ni Yuya ang electric fan sa labas para mawala ang amoy ng gamot. Tapos ay pumunta siya sa bahay ni Nerika at ginawa ang proseso na ginawa niya kay Mai. Nang makatulog na ang magandang dalaga, agad nang sinimulan ni Yuya ang masarap niyang plano. Pagkatapos ay sinimulan na niyang sibakin ang magandang dalaga, at matagumpay siya na siya ang nakauna dito. Pagkatapos ay masaya siyang umuwi dahil tagumpay ang kanyang plano. Paggising ng dalaga, naramdaman niya na parang may mali dahil wala siyang damit at ang kanyang underwear ay nasa lapag lang, kaya naguguluhan siya. Pagkatapos magtagumpay sa kanyang plano, binalikhan ni Yuya si Mai para alamin ang kalagayan nito. Nang makita na ayos lang ito, niyaya niya ito sa cafe para makita din niya ang kalagayan ni Nerika. Kinagabihan, bumalik si Yuya sa bahay ni Nerika para gumawa ng matinding aksyon. Malayang sinibak ni Yuya ang maganda at manamis na dalaga nang hindi nito namamalayan. Gaya ng dati, para mawala ang amoy ng gamot, itinutok niya ulit ang electric fan palabas ng pinto. Pagkatapos sibakin si Nerika, hindi muna siya umuwi at hinandaan niya ito ng almusal. Nang magising si Nerika, nakita niya ang nakahandang almusal kaya sinubukan niyang tumawag ng pulis. Pero nagbago ang kanyang isip dahil hindi pa rin siya sigurado sa nangyayari. Sinubukang magtanong ni Nerika sa kanyang mga katrabaho kung dumaan ba ang mga ito sa kanilang bahay pero tumanggi dito ang kanyang mga katrabaho. Samantala, naghanap si Yuya ng iba pa niyang mabibiktima. Habang sumisibak si Yuya ng ibang babae, naghihintay naman si Nerika ng kakaibang mangyayari sa kanya. Isang araw, nakipag-date si Nerika sa isang lalaki at manatyagan sila ni Yuya. Sa loob ng sinehan, nakita ni Yuya na sweet ang dalawa kaya nakaramdam siya ng selos. Dahil sa selos, umupo siya sa likod ng mga ito at kinausap ang lalaki. Pagkatapos ay pumunta sila ng banyo at doon ay binugbog ni Yuya ang lalaki. Nang gabi na iyon, bumalik si Yuya sa bahay ni Nerika para sibakin ulit ito. Hindi pa siya nakantento, ginawa niya pa ang lahat ng gawaing bahay at pinaglabhan pa ito. Kinaumagahan, nagtataka na naman si Nerika nang makita ang lahat ng ginawa ni Yuya.
Inisip ni Nereka na ginawa iyon ng kanyang kadate pero iniwan pala siya nito sa sinehan at hindi na bumalik. Sa kabilang eksena, bumili si Yuya ng kamera para kunan ang lahat ng kanyang ginagawa. Nang tignan niya ang mga larawan sa kanyang trabaho, isang katrabaho niya ang nagpumilit na makita ang mga larawan. Tumanggi si Yuya kaya nagkaroon ng away sa pagitan nila. Dahil nabugbog siya, nagpalakas siya ng katawan at nagpagupit at binago ang kanyang pag-uugali. Makalipas ang ilang araw, pinagpapatuloy pa rin ni Yuya ang kanyang mga ginagawa at nagsimula siyang pag-eksperimentuhan ng mga bago niyang biktima. Dahil madalas siyang lumabas sa gabi, nagpasya si Yuya na umalis na sa kanyang trabaho. Nagsimulang maghinala ang kanyang asawa pero hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay ni Nereka habang ito ay natutulog. Sa pagkakataong ito, sinadya ni Yuya na hindi gumamit ng gamot. Tapos ay sinimula ng sibak-in ni Yuya si Nereka at dito ay napagtanto ni Nereka na may sumisibak sa kanya ng walang pahintulot. Pero sa halip na matakot, nag-enjoy siya sa nangyayari kaya nagpanggap siyang natutulog. Gaya ng dati, pagkatapos sumibak, hinandaan niya ulit ito ng almusal bago umalis. Sumunod na araw, pumunta si Yuya sa kafe kung saan nagtatrabaho si Nereka. Dahil nakilala ni Nereka si Yuya, nakaramdam siya ng matinding init sa katawan. Dahil dito, niyaya ni Nereka ang kanyang katrabaho na matulog sa kanilang bahay mamayang gabi. Kinagabihan, naghanda na si Yuya na pumunta sa bahay ni Nereka. Sinadya ni Yuya na paamuyin ng gamot ang kanyang asawa para makatulog ito ng mahimbing at hindi siya mapigilan sa kanyang lakad. Nang makarating siya sa bahay ng dalaga, nagulat siya dahil 3 ang putahe niya ngayong gabi. Pagkatapos ay sinibak na niya ang 3 magagandang babae. Pagkatapos niyang sibakin ang 3, nakakita siya ng isang bote ng sabon. Dahil masaya siya sa kanyang ginawa, tinanggal niya ang kanyang mask at umihip para gumawa ng bubbles. Dahil dito ay nalanghap din niya ang gamot kaya nakatulog din siya. Kinaumagahan, unang nagising ang katrabaho ni Nereka at nakita nito si Yuya sa sofa na natutulog na walang suot katulad nila. Dahil sa takot, sumigaw ang dalaga para humingi ng tulong at tumawag ng pulis. Pagkarating ng mga tao, nagising si Yuya nang hindi natatakot. Nagkatinginan sila ni Nereka at napangiti lang siya nang makita ang kanyang mga biktima. Matapos ang insidente, inimbitahan si Nereka sa istasyon ng pulis para magsampa ng kaso. Sa hindi inaasahang twist, hindi nagsampa ng kaso si Nereka na ikinagulat ng mga kapulisan dahil nag-enjoy siya sa ginawa ni Yuya. Nagtapos ang movie at mukhang may topak si Nereka dahil pinagmasdan lang nito si Yuya na nakahiga sa bakanteng pool habang nagpapalobo siya ng mga bubbles. Thank you for watching.